Magandang araw guys. So, ngayon guys, meron ng update sa kaso ni Pearl Joy Galvey murder case guys. Talagang pag narinig nyo to guys, mangingilabot kayo, titindig yung balahibo nyo guys. Kasi merong pinasabog na testimonya ang ina ni Pearl Joy Galvey na si Jennifer, nakalib-in naman ni alias Boy Negro guys. Pero bago pa man guys, ang hindi pa nakakalam about sa Pearl Joy Galvey murder case, ito po yung 15 years old na estudyante ng Sumag National High School, grade 10, doon sa Bacolod City guys, na nawala siya noong July 29, tapos sa masamang palad, natagpuan ang kanyang naaagnas ng bangkay noong August 14. At kinonfirma mismo nito ng kanyang mga kamag-anak, lalo-lalo na ang kanyang ina. At ang person of interest po dito ay si Rene Janases na stepfather naman ni Pearl Joy. Kasi nga guys, nang habang hinahanap ito si Pearl Joy, ito naman ang stepfather niya bigla na lang nawala na walang paalam. Okay, so nung in-interview sa guys ng Key 5 News FM, ang dahilan niya raw kasi nga nawala siya dahil sa nag-away sila ng kanyang misis na ina ni Pearl Joy. Kasi nga merong third party. Merong lalaki daw itong ina ni Pearl Joy. Inamin naman daw sa kanya. Ang pagkakamali niya lang na umalis siya na hindi man lang nagpaalam. At dito guys, sinabi niya na wala daw siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang stepdaughter. Hindi na raw kayang gagawin yun sa kanyang stepdaughter. Pero guys, may sinabi siya na sabihin natin alias Boy, ito daw yung nakasama ni Pearl Joy. Ito daw yung nagmasahe kay Pearl Joy. Tapos inawakan daw yung masilang parte ng katawan ni Pearl Joy, tapos may nangyari para sa kanila. Ito yung sinabi ni Rene Janases kasi sinumbong daw sa kanya ng first cousin ni Pearl Joy. So, ang ginawa naman ng news team, pinuntahan itong si alias Boy, tapos in-interview ito guys. Doon mismo sa likod ng elementary, sa kasagingan, tapos mayroong bahay daw doon. Nung makausap nila, talagang trabaho niya pala guys yung magmasahe. Okay, so nangyari ngayon, talagang inamin niya na minasahe niya si Pearl Joy, pero bago pa man yun, meron na siyang ilang customer, panghuli daw si Pearl Joy. So, nung minasahe niya si Pearl Joy, nandun naman daw yung first cousin ni Pearl Joy na babae rin, tapos andun yung boyfriend din ng first cousin niya. Nanonood sila, at saka yung lugar na yun guys, sa tabi mismo ng daanan. At saka wala silang kortina. Okay, tapos kung may gagawin ka daw na masama, talagang as makikita. Kaya sabi ng alias Boy, hindi totoo yung pinaparatang sa kanya ni Rene Janases na meron sinamantala niya raw, inabuso niya raw, minulis niya raw, hindi daw yung totoo. Kaya nung kinausap ulit ng news team, itong pinsan o first cousin ni Pearl Joy, na babae, na nagsumbong daw siya kay Rene Janases, sabi naman niya, hindi daw totoo, wala daw siyang sinumbong. At saka yung sinasabi daw ng Rene Janases na minulis siya itong si Pearl Joy ng alias Boy, hindi daw totoo kasi sila mismo nakasaksi kung paano ito minasahe si Pearl Joy dahil nagpasama nga sa kanila to. Andun niya mismo sa tabi ni Pearl Joy itong first cousin niya. At malinis at walang molestya or pambabastos ang ginawa itong si alias Boy. Ito ang sabi ng pinsan ni Pearl Joy. Kaya yung sinasabi ni Rene Janases daw puro kasinungalingan. Ngayon sabi naman ni alias Boy, ang sinabi niya kay Rene Janases, huwag nyo na akong isama sa mga kalukuhan nyo at sa problema nyo, nananahimik kami rito. Yun ang huling sinabi ni alias Boy. Tapos ito pa guys, nung pinuntahan guys ng Key 5 News FM, yung yung tindahan na yun guys, nakita pa raw ng tindera ng buhay pa si Pearl Joy Galvey nung July 30 na kumain ng noodles guys. May kasama siyang isang lalaki na may tattoo sa liig. Okay, so alas 2 or 3 ng umaga yun ang sabi ng tindera doon. Tapos buhay pa yun si Pearl Joy Galvey. Tapos ang kasama niya guys ay lalaki na may tattoo sa liig. Tapos guys, nung August 7, umutang pala ito si alias Boy Negro sa kaibigan niya na tinatawag din ni Pearl Joy Galvey na Tito.
Okay, so si Rene Jan de Asis nag-utang daw ng 5,000. Pero hindi na napakita sa kanya kasi nagpromisa sa nababayaran pero hindi na guys. So ang ginawa nitong tito ni Pearl Joy, pinablatter niya ang stepfather ni Pearl Joy na si alias Boy Negro kasi hindi na nagpakita. Tapos guys, in-interview sa guys dito guys, may malalaman tayo yung sinasabi mga kaibigan ni Pearl Joy na may bibigay daw sa kanya na motor, na single na motor. Ngayon guys, ito, pakinggan nyo ang interview ni K5 News FM sa tito ni Pearl Joy na kaibigan ni Rijan ni Asis na hiniraman niya na 5,000 guys. Pakinggan nyo guys. Isang pizza utso pagkadula niya nga ang balya may transaksyon sa kuno ang balya ni Gro maulaman niya ko 5,000 kaya may transaksyon sa kuno pero iuli am lang kuno kaya sa kanya nagulam sa imo 5,000 para ang bote may transaksyon sa kuno sa silinya sa Isabela saan ni natabo sang Pizza City pizza utso ay nasa din nagpakita Agosto City nagpakita sa imo nag-contact chat lang or nag-contact nagabihan sa kuno sa Cadiz ang balya ano kuno ang balya nga may transaksyon sa kuno nga ipalo up dalon sa Isabela tikinanlo niya kuno kwarta sumutong mangulam sa 5,000 tubuan lang kuno pag ulam niya sir amo na to nga nagsalasala nako pangita siya pagkabuas kay sukton ko ang asawa ya kuan man nimo gampin siya ang asawa ginapinan siya sila niya kuno way na sila komunikasyon gin black yan sa singko ti paano kuno masakot ang inulam niya ginhambalan ka na way ka mo communication way na sila kuno communication sa asawa ya hambalan na utso to sang nagkadto ka kay Sir Eljan si Eric sining ko baan ko kay gin padakop ko tong iya motor sa tangob ang iya nga gadala sang iya motor barkada ya ni Negro tay ambot kay do may mga tato Arrange na bla. So ang imo na nga 5,000 way pa na mabaydan ni until now wala ara na naka-blatter na yung blatter ko na sir mga ikatatlong adlaw nga way ko sa nakita kag tapos nang mabalaan na ng 14 to na patay na si Pearl Joy bata pero si Pearl Joy nakatilaw na sa akon sir nga may motor ko sir mo single mo sinya to lama ko bi motor kundi na damo ka tong motor sinya ay si ambot panawag na lipat ko na tawag kay Negro na nya way pa man ko niya matagaan motor sinya tagaan niya ko motor dito ko lang na yung lumi gusto ko silingon ang ginamention na guro ni Pearl Joy nga may mahatag siya sa motor si Pac hindi siya kung sir way na ko galubong kay Negro o sir ang basa-basa ko sir ya way na nang react si Pearl Joy kay daw sa akong tanaw siya nagdala mo amo to guro pagulam sa akong sang. So ayun guys, bago kasi mawala itong si Pearl Joy guys, ang mga barkada yan nagsabi, yung mga kaibigan niya na may bibigay daw sa kanya na motor. Okay? So ito ngayon sinasabi ng lalaki na inutangan ni alias Boy Negro. Nagsabi siya na si Pearl Joy dahil nagsalita na gano'n na si papa niya, bibigyan daw siya ni papa yan ng bagong motor. So ito na guys, ito na, nag-connect na guys. Tapos guys, nung pumasok na dito ang NBI, kasi nga sumigaw na talaga pati yung Sumbang National High School, mga faculty doon, lalong-lalo na yung principal nila, umiiyak yun guys, nag-umingi ng katarungan sa pagkamatay ng kanilang estudyante na si Pearl Joy. Tapos nag-ano pa nga ito doon sa sementeryo na nanawagan sa kay BBM, sa NBI, sa mga pulis na dapat kumilos, nabigyan ng hustisya ito. So, nung pumasok ito guys, ang NBI guys, inimbestigahan lahat, pati yung Lakaluta Police, kasi doon nga nakita yung bangkay ni Pearl Joy, so inimbestigahan ito guys, Tapos guys, ito na, balak ng NBI nakasuhan itong ina ni Pearl Joy kasi parang hindi nagko-cooperate guys, Yung ibang mga magulang, halos gagawin ang lahat, mabigay lang yung hustisya sa kamag-anak nila. Pero itong ina daw ni Pearl Joy, halos hindi nagpapakita ng interest na tumulong sa kanila. Kaya kakasuhan daw nila ito ng child abuse. Ngayon nung makarating ito guys sa ina ni Pearl Joy na si Jennifer, grabing iyak niya guys. Talagang nagsalita siya na yung sama ng loob niya. Sabi niya pangayan niya, kung kayo lang siguro sa sitwasyon ko, talagang maano kayo. Kasi nga, hindi niyo alam kung anong nangyayari ngayon sa akin. Ang value lang niya sa ako niya, ang kalainan.
Pero ay kamo kay balo kung ano ang kahit tabo sa kabuhi ko. Kung kabalo lang kamo guro sang nahitabo sa kabuhi ko, guro mamot mahibigi kamo guro sa akon. Kaya ako ang nanay kag tatay sa mga bata ko. Namambal ko lang nakibot gid ko nga amo na ang ginpato ginapato-pato nila sa akon nga abi nga pasakaan ko nila sang kaso para sa bata ko. Gaano ko gani ayo ko gani sa ila nga kung paano gani masurba ang kaso sang bata ko, tapos amon pa ko na nila. So dahil doon guys nakakasuhan siya ng NBI ng child abuse guys, ito na gumawa na siya ng move guys. Okay, so may sasabihin na siya ngayon sa NBI guys. So bago pa man yan guys, so pumunta na sa NBI ano. Bago pa mangyari guys, alam nyo guys na yung kwarto na inuupahan nila doon, pinalinis niya sa kanyang pamangkin. Okay, doon guys, ang tagpuan na sa Pusporo guys, ang pamangkin niya may nakitang 6 na plastic ng hindi alam kung tawas or suspected na shabu doon mismo sa kwarto kung saan nandun sila natutulog. Okay, so dinala na ito sa crime laboratory kung titingnan ito kung ito ba yung substance, suspected shabu o talagang tawas lang na nakalagay sa Pusporo guys. So ito kinuha ito ng mga pulis ng Station 9 kasama yung 2 tanod doon. Okay, 2 tanod doon. Ang saksi ganun din mga kamag-anak nila. Okay, so ito na guys, magugulat na kayo guys, talagang tindig yung balahibo nyo dito sa sasabihin ngayon ni Jennifer, ina ni Pearl Joy Galvez na kalibin partner ni Renijan Diases. Kaya daw guys hindi siya makapagsalita. Kaya daw guys na pigilinin nga siya sa bawat interview, no comment siya kasi guys may nagbabanta sa kanyang buhay. Ganon din sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Kaya natatakot siya. Okay? Meron daw nagtitext din sa kanya pero yung matindi guys yung nagsalita sa kanya harap-harapan na tinatakot siya. Alam niyo ba guys kung sino guys? Yung kalibin partner niya guys na si Boy Negro, tinatakot siya. Yung stepfather ni Pearl Joy Galvez guys, tinatakot ang ina niya na si Jennifer na wag magsalita. Ayun na, so ngayon guys, hindi na siya person of interest kundi siya na ang primary suspect guys kasi siya pala nananakot sa kay Jennifer, sa kanyang kalibin partner. Tapos meron din daw iba, sabi ito ng NBI doon. Alam nyo guys, kasi guys, bago siya in-interview guys, pinalibutan siya ng mga media, gano'n din ng NBI na investigador doon. Umagulhol na siya ng iyak doon kasi sasabihin niya guys, umiyak siya ng tubo. Okay, so yun na guys. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya makapagsalita kasi tinatakot siya mismo ng kanyang kalibin partner, personalan guys. Tapos meron din daw nagtitext sa kanya, meron din. So, ibig sabihin, hindi lang 1 o 2 ang nananakot sa kanya, guys. Ngayon, sabi ng NBI Director na si Attorney Paire, ilalabas nila sa susunod ang mga suspect. Okay? So, ito na, guys. Ito yung gusto marinig ng mga taong bayan ngayon kasi halos buong Pilipinas na ang nagipagbalita dito, guys, sa Pearl Joy Galvez murder case, guys. So, ito na, guys. Binunyag na ni Jennifer kung sino ang nananakot sa kanya, kung ano ang dahilan, kung bakit hindi siya makapagsalita. Yun pala guys, isang-isa na yung kalibin partner niya. Kaya malabang ilagay ito sa witness protection program itong si Jennifer, ganun din ang kanyang pamilya. So kanina lang guys, may inamin na si Renijan Diases sa NBI. Pumunta siya dun guys, tapos inamin niya na 12 years old pa lang si Pearl Joy Galvez, minumulist siya niya na. Okay, pero guys, wala daw siyang kinalaman sa pagkamatay ni Pearl Joy Galvez. So ito lang sinabi niya guys. Ngayon dahil sa ginawa niya guys, kakasuhan siya ng violence against women and children ng NBI. Ganun pa man guys, sabi ng NBI, ilalabas na nila sa susunod ang mga suspect dito sa Pearl Joy Galvez murder case.